Tunay na sa end time pong ito, tunay nga na sa bawat pagtitipon ng kanyang mga hinirang at mga pinili, ay naroroon na po ang kanyang presensya at kalwalhatian. Amen? Kaya nga po, lagi po natin mitigin na dumalo at makadalo. Ito sapagkat sa dinami-dami po ng tao, ay isa po tayo sa napilit na hirang po ng Diyos. Amen? Kaya nga po, sa araw pong ito ay humingi po ako ng karunungan sa Diyos kung ano po yung dapat na ipahayag sa araw pong ito, yung ipapahayag po ng kanyang salita. At alam niyo po ba na noong October pa lang ay ibinigay niya na po sa akin ang kwento pong ito. Kwento po ito na patungkol po doon sa dalawang tao na umakyat sa langit at ang dalawang tao pong ito ay humarap po sa Panginoon. Tunay nga na humarap po sila at ibinigay po sa kanila yung kanilang mga gantimpala na itinanim po nila nung sila po ay nabubuhay po sa mundong pong ito. At ito po yung kwento na ilalahad po ng Diyos sa atin sa araw pong ito, sa oras pong ito. At sabi po dito, listen, may dalawang taong nakasabay papuntang langit. Sabi nung isa, alam mo, nung ako ay nabubuhay pa, lagi akong tumadalo sa gawain ng Diyos. Sabi nung pangalawa, ganun ba? Sabi nung isa, oo, at wala akong palya sa bawat pagdalo sa simbahan, lalo na paglinggo. Sabi nung pangalawa, mabuti at masipag ka palang tao at may takot sa Diyos. Sabi ulit nung isa, oo, dahil mula nang ako ay makakilala sa Diyos, panata ko na sa Kanya ang dumalo sa bawat gawain ng Diyos. At sumagot ang pangalawa, mabuti kung ganun. Nagtanong yung isa sa pangalawa at sabi, ikaw ba'y nagsisimba nung ikaw ay nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa? At sumagot ang pangalawa at ang sabi, oo, nagsisimba rin ako nung ako ay nabubuhay pa sa lupa. At pagkatapos ng pag-uusap kong ngayon, ay sabi po, pagkatapos ng tanong na iyon, biglang may dumating na anghel at tinawag yung dalawa at sabi sa anghel, halika kayong dalawa at pinatatawag kayo ng Panginoong Diyos. At lumapit yung dalawa sa anghel at dinala ng anghel ang dalawa sa harapan ng Panginoong Diyos at kinausap ang dalawa. Unang kinausap ng Panginoong Diyos yung pangalawang tao at sinabi ng Panginoong Diyos sa pangalawang tao, mabuting lingkod at tapat kong anak, pumasok ka sa aking kaharian dahil naging masipag ka at naging masunurin sa aking mga utos nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. At pinapasok nga sa kaharian ng Diyos ang pangalawang tao. At natuwa ang unang tao at umasa na siya rin ay papapasukin sa kaharian ng Diyos dahil nung siya ay nabubuhay ay wala siyang palya sa pagsisimba sa gawain ng Diyos. At pinalapit ng Panginoong Diyos ang unang tao at sinabi dito, ikaw na laging huli sa gawain ng Diyos at walang inatupag, kundi siraan at ichismis ang lahat ng aking mga lingkod. Hindi ka nga naliban sa pagsimba, ngunit wala kang ginawa kundi manirang puri sa iyong kapwa. Kaya dahil sa iyong ginawa, doon ka dadalhin sa impyerno at habang buhay ka, doon na magdurusa. Tinawag ng Panginoong Diyos ang anghel na nagdala sa dalawa sa harapan ng Panginoong Diyos at sinabi, alisin mo na sa harapan ko ang taong ito at dalhin at itapon ito sa walang hanggang kaparasahang
paghihirap. Yan po, yung kwento patungkol po sa dalawang tao na ano pong sinasabi at pinapahayag po rito na hindi raw po lahat na pumaatin at sumasamba sa ating Panginoong Diyos ay makakapasok sa area. Take note, Amen. walang palya, walang tigil, walang absent yung unang tao sa pagdalo sa gawain po ng Diyos. Pero take note din, bakit po siya hindi pinapasok sa area ng Diyos, kundi napunta po siya sa impyerno at sa kaparusahang walang hanggan. Bakit po? Dahil nung siya po'y nabubuhay sa ibabaw po ng lupa, nagsisimba nga po siya, umaating nga po siya, pero yung kanyang puso ay hindi po pure sa harapan po ng Diyos. Hello! Amen. Kaya ano po yung nangyari? Ano po yung kaparusahan na ginawa po ng Diyos sa unang tao? Nagdurusa po siya ngayon doon sa impyerno. Kaya isa po itong babala sa ating mga buhay bilang Kristiyano na hindi porket po tayo ay umaatin, dumadalo sa gawain ng Diyos ay ligtas na po tayo. Ang kailangan po dito, yung sincere na paglilingkod, yung may sincere na pag-atin sa gawain po ng Diyos. Ano ibig sabihin po? Pag umatin po tayo sa gawain po ng Diyos, ay kailangan po tayo ay tunay na, seryoso, na may malalim na pag-ibig, pagsunod sa kautusan po ng Diyos. Hello! Amen. Hindi pwedeng umatin ka sa gawain ng Diyos. Ay iba yung iniisip mo at iba yung pakay mo. Dapat sa bawat pag-atin mo sa gawain ng Diyos, ang pakay mo ay tunay nga na maranasan mo ang presensya ng Diyos sa kanyang gawain. Amen. Hindi yung mata mo pag sa araw ng gawain ng Diyos ay walang tigil na left and right na tumitingin sa bawat hinirang at pinili ng Diyos. Ano po yung sabi? Walang tigil na pagkichismis at panirang puri sa mga anak ng Diyos at sa mga lingkod ng Diyos. Kaya hindi po nakapasok yung unang tao. At ano po yung ginawa po doon sa pangalawang tao? Bakit po siya nakapasok sa kaharian po ng Diyos? Dahil po siya may sincere na pagsunod sa utos po ng Diyos. Kaya lahat po ng susunod sa utos po ng Diyos at sa kanyang kalooban, siya po yung tunay na makakapasok na sa kaharian po ng Diyos. Hello! Amen. Kaya lahat po kayong naririto, kung meron po kayong sincere na pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at tunay na gumagawa at gumaganap sa pinag-uutos ng Diyos, 100% na ligtas po ang mga kaluluwa niyo. Amen. 100% po na makakapasok po kayo sa kaharian po ng Diyos. Amen. At tunay nga ng lahat ng ating pong ginagawa, masama man o mabuti, ay meron pong gantimpala. Hello! Ayan po yung sabi po dito sa Hope, chapter 34, verse 11. Sabi po dito, ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa gawa, ang ginagawad sa kanila ay yun lamang tama. Kaya ganun po yung ginawad ng Panginoong Diyos doon po sa dalawang tao. Amen? Yung isa po ay nakapasok sa kanila ng Diyos, yung isa po ay napunta sa impyerno. Bakit? Dahil yung po yung kanilang ginawa nung sila po ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya lahat po tayong narito, maging bata, maging kabataan, may asawa man o anak, matanda man, lahat po tayo, lahat po ng ating ginagawa, mula nung tayo po ay nagka-isip at nalaman yung mabuti at masama, lahat po ng ating ginawa, masama man o mabuti, ito po ay nakatala sa aklat ng mga gawa. Hello! Na hawak-hawak, iniingatan po ng ating Panginoong Diyos. Dahil yung ating ginagawa, mabuti man at masama, gagantimpalaan po ng Diyos pagdating po na paghuhukom. Hello? Kasabi po dito sa awit 62:12, at di magbabago ang kanyang pagmamahal ayon sa ginawa ng sinumang tao. Doon nababatay ang gantimpala mo. Ibig sabihin, pag mabuti yung ginawa mo, at sumusunod ka sa utos at kalooban ng Diyos,
Pag umarap ka na sa Panginoong Diyos, meron kang gantimpala. Hello! Kaya nga po, yung kwento, nung po sa dalawang tao, ay nagpapatunay na totoo po ang pagharap po natin sa Panginoong Diyos. At ito pong talata na sinulat ni Job at sinulat po ni Haring David sa mga awit ay tunay nga nagpapatunay ng bawat tao masama man o mabuti yung kanilang ginawa o ginawa ay meron pong gantimpala. Kaya nga po, kailangan po tayong lahat na naririto. Kailangan magkaroon po tayo ng tunay na kaalaman at karunungan. Ano po yung tunay na karunungan na galing po sa Diyos? Yung sinusunod po natin yung kanyang mga utos. Sinusunod po natin yung kanyang mga salita na ating naririnig at ating nababasa sa kanyang banal na salita. Hello! Kaya kung ating naririnig yung salita ng Diyos, yung mga kapahayagan tulad po nito, at kung nababasa po natin yung kanyang salita, ay kailangan po, sincere po natin itong sundin. Sabi ko, sincere po natin itong sundin. Hindi lamang naririnig, kundi dapat may pagsama po itong gawa. Yun po yung tunay na nakakilala po sa Diyos na lumikha. Hindi yung pwedeng umatin lamang po tayo sa church para lamang po masabi ng mga nakapaligid po sa atin, tayo po ay na kay Kristo. No! Dapat masigit pa po natin ipakita na tayo po talaga ay tunay na mga mananampalataya at may takot sa Diyos at sumusunod sa utos ng Diyos. Yung po yung dapat. Lalakaran po natin ang tunay na kalooban po ng ating Panginoong Diyos upang tayong lahat na nakarinig at nakabasa ng salita ng Diyos sa bandang huli ay hindi po tayo mapahamak. Kundi makapasok po talaga tayo doon sa center na gusto po nating pasukan. At ano nga po yun? Yung nga po yung kaharian po ng Diyos. Kaya nga po, yung ating mga puso, yung ating mga isip, ay tunay nga pong sinasaliksik po yan ng Diyos sa bawat araw na pamumuhay po natin. Tinitingnan po ng Diyos yung ating mga puso. Inaalam ng Diyos yung ating mga pag-iisip sa bawat araw. Paggising mo pa lang, yan na kaagad yung tinitingnan ng Diyos sa ating buong katauhan, yung ating isip, yung ating puso. At yun nga po yung sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 10, sabi po dito, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Kaya nga po, akala ng tao na yung kanyang ginagawa sa bawat araw ay wala pong kabayaran. No, meron pong kabayaran po yun. Kailan po niya pagpapayaran yung kanyang kasamaan na ginagawa sa bawat araw? Pagdating po ng paghuhukom. At ganoon din po, yung mabuting ginagawa po natin sa bawat araw. At sumusunod tayo sa utos ng Diyos at kalooban po ng Diyos, may gantimpala rin po yun. Kailan po? Pagdating din po ng araw ng paghuhukom. Kaya dapat, kung talagang ikay na kay Kristo, mag-ingat ka ng buhay. Mag-ingat ka ng puso, mag-ingat ka ng isip. Dahil yan po ang magbibigay sa atin ng tagumpay at kaligtasan sa ating mga buhay. Kaya nga mayroong kantang pusong dalisay. Kaya nga po kinanta po natin po yun. Kung sasaliksikin nyo at pag-aaralan nyo po yung kantang po na yan, ay talaga na pong sa bawat araw ay dadalisahin po natin ang ating mga puso. Hindi po kayo nagtataka bakit sa dinabi-dami ng organ at bahagi ng ating katawan, puso ang tinitingnan at doon nakatingin ng Diyos. Bakit po? Lahat po ng organ, ang puso lamang po ang tapat na nagmamahal at marunong magmahal. Hello! Amen. Kaya nga po puso. Dahil ang puso po may kakayahan lamang po magmahal. Tingnan lahat po tayo rito ay nagmamahal. Amen? Totoo po ba na lahat po tayo nagmamahal? Bakit po tayo nagmamahal? Dahil meron po tayong puso. Yun po yung totoo. Kaya pag wala kang puso, hindi ka marunong magmahal. Yun po yun.
Kaya pag ang puso mo ay pure, marunong ka magmahal. Una sa lahat, sa kapwa mo at sa Diyos na lumikha sa iyo. Kaya nga po, yung ginagawa raw po natin, sabi po ni Propeta Jeremias, sa bawat araw ay nakatunghay raw po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, walang nalilingit sa Kanya. Alam ng Diyos yung iniisip mo, brother. Alam ng Diyos, sister, yung iniisip ng Diyos. Yung iniisip mo, alam niya sa bawat araw. Walang nalilingit sa Kanya. Alam ng Diyos kung may problema ka. At alam din ng Diyos kung paano solusyonan yung problema mo. Hello, yun po yung maganda sa Diyos eh. Alam niya kung ano yung ibibigay sa iyo. Alam ng Diyos yung ikaliligaya mo at ikasasaya mo. At alam din ng Diyos ang lahat ng nais mo at desire ng puso mo. Isa lamang ang magiging dahilan para maibigay sa iyo ng Diyos at maging deserve mo yung makakamit mo pag ang puso mo at pagsunod mo sa Diyos ay totoo. Hello! Amen. Yun po yung dapat. Kaya nga po, iwanan natin yung mga pagkakasala. At kung saan tayo nagkakasala, iwanan po natin po yun. Dahil nga meron pong katimpala sa gawang mabuti at masama. At sabi po dito sa Ezekiel chapter 18 verse 20, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Kaya ito po ibig sabihin po dito, hindi ka maliligtas ng iyong tatay, at hindi ka rin maliligtas ng iyong anak. Nasa sa iyo po talaga ang desisyon kung saan ka tatahak. Dito ba sa kasamaan o dito ba sa kabutihan? Dito ba sa impyerno o dito ba sa langit? At hindi mo pwedeng isisi kay tatay kung bakit ka mapupunta sa impyerno. At hindi mo rin pwedeng sisihin si anak kung bakit ikaw tatay ay mapunta sa impyerno. Nasa sayo, nakasalalay ang iyong kaligtasan. Hello! Yan po yung sabi ni Propeta Ezekiel. Nasabi, ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Kaya nga po yung paghatol sa atin ng Diyos ay makatarungan. Dahil pag tayo'y humarap, hahatulan lamang po tayo batay sa ating ginawa nung tayo po'y nabubuhay dito po sa ibabaw ng lupa. Hello! Hindi ka hahatulan ng Diyos ng sobra. Kung ano lamang yung ginawa mo, yun lamang ay ang ipagsusulit mo sa ating Panginoong Diyos. Mabuti man yan o masama. Sabi nga po dito sa Mateo chapter 16, verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama sa panahon iyon, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Yun lamang po talaga ang patayan. Kung ano ang iyong ginawa, nung nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo, yun lamang ang ihahatol sa iyo. Kaya, ikaw tao, ano ang gagawin mo? Kung narinig mo ngayon yung salita ng Diyos na ito, na sa bawat ginagawa mo pala, nung namulat, ang isip mo na gumawa ng masama, ay nakarecord pala po yun. Sabi ko, nakatala pala po yun. Amen. Sa aklat ng mga gawa na iniingatan po ng Diyos. Kaya nga po wala tayong malilingit eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, tao lamang po ako eh. No. Kaya nga naging tao, kaya nga narinito sa mundong ito, para ano? Gampanan ang tungkulin mo sa Diyos. Si Adan po, nilagay ng Diyos sa mundong ito, at sa kanyang pinamahala ang lahat ng nilikha at ginawa po ng Diyos. Ganun din po tayo. Nung tayo po ay isinilang po sa mundong ito. At
nagmulat ng puso't isip at nalaman ang mabutit masama. Tayo na po ang nagdesisyon sa sarili po natin. Hello! Hanggang sa tinahan nyo ngayon, ang buhay kung saan po kayo ngayon naroon. Hello! Dahil kayo po ang nagpasya kung saan po kayo gustong tumahak para sa buhay po ninyo. Hindi po ang Diyos ang nasunod, kundi ang tao po ang nasunod. Kaya nga po, nagkasala nga po ang tao. Dahil hindi niya sinunod ang pinag-uutos ng Diyos. Ganun din, the same din. Tayong mga tao po ngayong naririto. Isa lamang po yung ating kapasyahan. Susunod ba tayo sa utos ng Diyos o hindi tayo susunod sa utos ng Diyos? Kaya nga po, lahat po ng nakasulat sa kautusan po ng Diyos ay ginawa po itong sakdal banal dahil ang kautusan po ng Diyos, ang Biblia, ang patayan, at kaalaman kung saan tayo ahantong sa ating paroroonan. Amen? Amen. Sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 19, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman at dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Ibig sabihin, lahat po ay mananagot sa Diyos. Ano yung ibig sabihin ito? Lahat raw po ay haharap sa hukuman ng Diyos. Banal ka man, masama ka man, haharap ka sa hukuman ng Diyos. At ano lamang raw po yung magiging batayan? Sabi po dito, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. Kaya pag nalaman mo ang salita ng Diyos, narinig mo o nabasa mo, pag humarap ka sa hukuman po ng Diyos, ay wala ka na raw po maidadahilan. Bakit? Dahil nalaman mo na ang salita mo ng Diyos. Ngayon, nasa sayo na yun. Na ikaw tao na narinig mo yung salita ng Diyos kung magpatuloy ka sa kabanalan o magpatuloy ka sa kasalanan. Nasa sayo na yun. Ikaw nga ang pipili sa impyerno ba o sa langit. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, naglingkod po ako sa iyo. Pero bandang huli, nag-backslide ka. Wala pong maliligtas na gano'n. Ang maliligtas lamang po nung wala nang nakakilala ka sa Panginoon, ay nagtuloy-tuloy ka na maglingkod hanggang matapos po ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po si Abraham, tinapos niya ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Kaya nung isinalin niya, nung binaspasan niya si Isaac, ay ganun din po yung ginawa po ni Isaac kay ako. Kaya dapat po, tayo mga nakakilala sa Panginoon, kung paano po tayo nakakilala po sa Panginoon, isalin po natin ito sa ating mga anak. Ngayon, kung ayaw makinig ng anak, doon sa ibinigay sa atin ng Diyos at gusto natin isalin sa kanila yung kabanalan, yung kabutihan, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kung ayaw sumunod ng anak sa ating landas, wala na po tayong pananagutan. Yan po yung sinasabi po dito ni Exodus sa chapter 18 verse 20. Ang nagkasala, ang dapat mamatay. Sabi, ang nagkasala raw, ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. Ibig sabihin, kung may kasalanan raw po yung ama, hindi raw po dapat magdusa yung anak. Kung yung ama raw ang magkasala, dapat yung ama lamang ang paparusahan. Hindi raw po yung anak. At sabi rin naman po dito, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ibig sabihin, yung kasalanan ng anak, hindi raw po pwedeng magdusa yung ama. Kung anak ang nagkasala, yung anak lamang ang paparusahan. Kung yung ama ang nagkasala, yung ama lamang po ang parusahan. Kaya pagharap raw po natin sa pag-uuksa, trono na Diyos sa paghuhukom, hindi mo pwedeng sabihin na kahit ikay naglingkod sa Diyos o naging banal ka, sakdal. Dito sa lupa, pagharap nyo, mag-ama, sa harapan at trono ng Panginoon sa Kristo, hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, anak ko naman yan. Pwede po bang, dahil sa paglilingkod ko ng
30 years, 50 years, iligtas mo siya. No. Maliwanag yung sinasabi ni Propeta Ezekiel, ang kasalanan ng anak, ang siyang dapat magdusa. Amen. At yung kasalanan ng ama, siya lang dapat magdusa, hindi yung anak. Ganun din po yung anak. Kahit naglingkod ka, kahit naging banal ka, hindi ka pwedeng iligtas pagdating sa paghuhukom. The same lamang po. Kaya, ano po yung ibig ipaabot po ni Propeta Ezekiel sa kanyang sinulat kong ito? Kung ika'y nakakilala kay Kristo at sumusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, ikaw lamang ang maliligtas, hindi ang anak mo. Hindi mo kayang iligtas ang iyong anak pagdating ng paghuhukom. Pwede pangaralan, pagsabihan siya, paalalahanan habang nabubuhay at naririto sa mundong ito. Pero siya ang pipili kung saan niya gusto at itahak ang kanyang buhay. Kaya nga po, tinuturuan po tayo ng Diyos ngayon na kailangan maging sincere po tayo sa kanyang salita. Kaya, pinapaalala po ng Diyos ngayon sa atin na tayong mga nakakilala kay Kristo. Kung tayo po talaga ay sincere na sumusunod sa utos at kalooban ng Diyos, gampanan na po natin po ito habang po tayo nabubuhay dito. Ibig sabihin, huwag ka na magbago ng pananampalataya. Huwag ka na magbago sa pagsunod sa kautusan at kalooban ng Diyos kung alam mo na ang kanyang mga salita. Hello! Tingnan niyo yung dalawang tao na inistorya ko ngayon dito. Yung isang unang tao, wala siyang patid sa pagdating, sa pagdalo. Ibig sabihin, sa bawat may gawain sa kanilang church, hindi siya na-absent. Lagi siyang naroon. Pero, bakit po siya napunta sa impyerno? Pero ito naman pong isa ay umaatin. So, pero, tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po siya ay nakapasok po sa kaharian po ng Diyos. Ano po yung sikreto po nito? Ano po yung revelation po ito? Kailangan, pag ikay nakakilala kay Kristo, maging tunay na mananampalataya ka. Tunay na mananampalataya ka. At tunay na sumusunod ka sa pinag-uutos ng Diyos. Para hindi ka mapahamak at hindi ka makapunta at pumunta sa impyerno. Sabi po dito sa Romans chapter 14 verse 11 and 12, sabi po dito, sapagkat nasusulat sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos, kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Kaya nga po, itong mga talata po itong binabanggit ko ngayon nagpapatunay na lahat po tayo talaga ay magsusulit po sa Diyos. Ang sabi po, sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ulitin ko po dito sa Romans chapter 14 verse 11 and 12, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harapan ko, at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos. Ibig sabihin po, lahat po pala tayo, lahat po pala ng 8 billion people around the world ay luluhod po sa kanyang harapan. Hello! At magpupuri daw po sa Diyos. At sabi po dito sa verse 12, kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit. Anong ibig sabihin po na magbibigay sulit? Lahat ng ginawa mo sa lupa, mabuti man o masama, magsusulit po tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay. At sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. Mas maliwanag po ito na talaga pong lahat po tayo talaga ay haharap po sa hukuman po ng ating Panginoong sa Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama. Kaya wala nga pong makakaligtas na tao. Hello, kahit umukay ka man ng malalim, kahit sa ka man magpunta, o sa out of space ka man pumunta,
Wala kang takas. Dahil ang Diyos din ang lumika ng universe. Hello! Amen. Amen. Kaya kanyang kunin at dalhin sa harapan niya kahit sa kabang pumunta. Kaya nga po, lahat nga po yung magsusulit. Guys, ito po isang paalala sa lahat po ng tao, hindi lamang po sa mga Kristiyano, na kailangan po tayong lahat, kung nakakilala ka na kay Kristo, ay maging seryoso ka na sa pagmamahal, pag-ibig, at sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Kristo. Nasabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat tayo sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa Panginoong Kristo, gawin na natin yung the best na dapat po natin gawin para po sa Diyos. Hello? Sino po yung gustong maligtas? Sino po yung gustong makapasok sa area po ng Diyos? Sundin po natin ang pinag-uutos ng Diyos sa mga buhay po natin. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya nga po, natutuwa po ko dahil kahit sa kabila po ng may mga trial sa mga buhay po natin, ay pinapatunayan nyo pa rin na matagumpay kayo. Dahil nalaman nyo ang salita po ng Diyos. Dahil kung hindi nyo po nalaman ang salita po ng Diyos, at hindi po ito pinaunawa ng Diyos sa inyong mga buhay, ay wala po kayo rito sa dakong lugar po ito. Amen? Amen. Pero dahil alam nyo po, yung kalooban at pagsunod sa utos ng Diyos, kaya nga po kayo narito dahil para tapusin ang kalooban po ng Diyos. Amen? Amen. Ganun po. Yung ating mga puso na ipinakita po ngayon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, yung ating pong ginawa po ito, pagdating po sa trono ng Panginoong sa Kristo, ay gagandang po tayo. Kaya nga po, ang kailangan po natin gawin ay ibigay na ngayon sa Diyos sa abot ng ating makakaya at buhay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Lalo nalalaman po pala natin na lahat po pala talaga ay magsusulit sa harapan po ng Diyos. At sabi nga po dito sa unang Pedro chapter 4 verse 5, ngunit mananagot sila sa Diyos sa handang humatol sa mga buhay at mga patay. At ang ibig po sabihin po nito, lahat po pala tayo. Pati po ang mga namatay na nung unang panahon pa po pala, ay talaga pong haharap po sila sa hukuman po ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapalad po tayo mga nabuhay po sa panahon po ito. Bakit ko po nasabi? Kasi pinaalam po ngayon ng Diyos sa atin yung kanyang mga salita. Hello! Amen. Kasi noon po, nung kapanahonan po ni Moses, ang mga Levita lamang po, sila Moses lamang po, ang nakakapagbasa po ng salita ng Diyos. Ang nakahawak po ng salita po ng Diyos. Pinapangaral lamang po sa kanila, narinig lamang po nila. Pero, hindi po sila pwedeng humawak sa salita po ng Diyos. Pero sa panahon po natin, at yung mga naunang panahon na inalaw ng Lord, na mahawakan na po yung Biblia. Hello? At mabasa po natin, tayo mismo po ang magbasa. At isa po ng malaking gantimpala po yung sa mga buhay po natin. Na kaya nga po lahat po tayong mga nakakilala kay Kristo, hindi na po kayang lokohin at dayain ng sino mang mga ngaral. Hello! Bakit? Tayo po mismo kasi ang nakakabasa ng salita po ng Diyos. At pinapaalam sa atin ng Diyos ang kanyang salita, kaya tayo po ay hindi na po madalaya. Hello! Amen. Yun po yung kaparaanan po ng Diyos para ang mga tao po ngayon sa kapanahunan po ngayon ay magkaroon po ng kaalaman, karunungan pagdating po sa kanyang mga salita. Kaya lahat nga po tayo na naririto ay di na po madadaya po. Bakit? Kasi nga po, lagi po tayong nagpapasa ng salita po ng Diyos. Sino po yung lagi po nagpapasa ng salita po ng Diyos dito? Amen. Dapat po lahat. Sabi ko, dapat po lahat. Yeah. Nagpapasa sa bawat araw. At minumuli-muli po natin yan po yung sabi ni Pagkaka Joel. Muni-mulihin, araw at gabi. Para tumimo yung salita po ng Diyos sa ating mga puso. Ano yung tumimo? Manatili. Amen. Yung salita po ng Diyos. At magkaroon po tayo ng
karunungan at kaalaman. At yun nga po yung ibibigay po sa atin po ng Diyos. At lagi po natin natandaan na ngayon po ay pinaabot na po ng Diyos na tayo pong lahat pala ay harap po talaga. Bago pa po pala tayo makapasok sa trono, sa kaharian ng Diyos, naharap po pala tayo sa trono ng Panginoong Kristo. Kaya wala kang may dadahilan eh. Bakit po? Kasi nga, nakasulat yung mga ginawa mo nung mula nalaman mo yung mabuti at masama. Ibig sabihin, ilang taon ka nagkamalay at nalaman yung mabuti at masama. Maaring 7 years old, 6 years old. Eh ngayon po, yung mga bata po ngayon, 3 years old pa lang, alam na po yung masama at mabuti. Eh tayo pong mga pinanganak po ng mula 50 o pataas hanggang 90s, eh ilang taon po tayong nagkaroon ng kaalaman sa karunungan sa mabuti at masama. Pero mga bata po ngayon, alam na po nila yung mabuti at masama. 3 years old pa lamang po ay talaga naman pong yung kanilang pagsasalita ay tuwid na. Kaya nga po, mula raw po tayo na nakamulat o namulat ang ating isipan. Yung ginagawa mo mula pagkabata hanggang ngayong oras na ito ay nakasulat na raw po sa banal na aklat ng mga gawa na roon sa langit. Eh pastor, totoo po ba yung sinasabi mo? Ano yung katunayan na yung sinasabi mo ay totoo na yung aking ginawa mula ako'y nagkaroon ng kaalaman sa tunungan sa masama mabuti, nakasulat na. Ito po siya. Nakasulat po siya dito sa Pahayag chapter 20 verse 12. Sabi po dito, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan, listen, at binuksan ang mga aklat. Ang mga aklat, ibig po sabihin ng mga aklat, maaari po siyang 2, 3, o mas sigit pa. Hello? Sabi po dito, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, patay sa nakasulat sa aklat. Ibig sabihin po, maliwanag, na lahat po tayong nabubuhay o mga namatay pa noon ay hatulan raw po ng Panginoong Kristo. Ayon sa iyong ginawa mula pagkabata hanggang sa ikaw ay nawala at namatay sa mundo. Hello? Walang makakatakas. Kaya sabi nga po dito, sa Pahayag chapter 20 verse 15, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Ibig sabihin, kailangan kung ikaw ay nakapasa doon sa aklat ng mga gawa, kailangan ano pa po yung pataya para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Sabi po dito sa Pahayag chapter 20 verse 15, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Ibig sabihin, kung nakapasa ka sa hatol doon sa aklat ng mga gawa, kailangan yung iyong pangalan ay naroon din, nakasulat saan? Sa aklat ng buhay. Hello! Kaya nga, pag ako merong pinagpapray, isinasama ko na, Lord, ilagay mo ang pangalan ni brother and sister sa aklat ng buhay. Para pagdating po ng panahon, ay makapasok po siya sa inyong kaharian. Dahil pinaka-importante pala na yung ating pangalan ay naroon sa aklat ng buhay. Dahil kahit mabuti o maganda o maayos yung pamumuhay mo sa mundong ito, pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ay hindi ka rin papasukin sa kaharian ng Diyos. Pagkus, itatapon ka sa lawa ng apoy. Yun po yung nangyari doon kanina sa kwento, doon sa unang tao. Hello!
Inuulit ko din ninyo, wala siyang absent. Always present sa pagdalo sa gawain po ng Diyos. Pero yung kanyang dalawang motibo, kaya pala siya hindi ma-absent para tingnan si brother and sister, para pag-alis niya. Ay yung kanyang ginagawa, kinikismis si brother and sister. Hindi lamang si brother and sister ang kanyang kinikismis, pati yung mga lingkod ng Diyos ay kanyang kinikismis at sinisira ang puri. At dahil sa ginawa niya, listen, hindi uma-absent. 365 days siya pong present. Always naroon sa gawain ng Diyos, naroon sa church. Pero itinapon sa impyerno dahil yung kanyang ginawa ay hindi po nakakatuwa at hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ano po yung nangyari doon sa pangalawang tao? Bakit po siya nakapasok at pinapasok ng ating Panginoong Diyos? Dahil ang kanyang ginawa nung siya ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa, yung kanyang pag-attend ay talaga pong sincere. Ibig sabihin, hindi po pakitang tao. Ang ginawa po ng pangalawang tao, kaya po siya nakapasok sa karayaan po ng Diyos. Dahil sumunod po siya sa utos po ng Diyos. Hello, ito po yung pinagkaiba ng dalawang tao po ito. Kaya nga po, ano po yung aral po dito? Kaya po kayong lahat na narito, pag tumutungo sa gawain po ng Diyos, kailangan po lahat po tayo ay maging sincere sa pakikinig sa gawain at sa salita po ng Diyos. Kumatin ka na rin lang, maging sincere na yung pag-atin mo, maging sincere na yung pakikinig mo, maging sincere na yung pagsayaw mo, pagpalakpak mo, yung pagkanta mo para sa Diyos. Hello! Inuulit ko, ang gawain po ito ay hindi po gawain ng tao, kundi gawain po ng Diyos. Hello! Amen. Kaya pag pumupunta ka, tumutungo ka sa bahay-sambahan ng Diyos, hindi tao yung pinapalakpakan mo. Sabi ko, hindi po yung tao pinapalakpakan mo, kundi yung Diyos po. Yung presence po ng Diyos. Kaya wag po tayong tumulad doon sa unang tao. Na kahit 365 days siya, walang absent. Hindi po tumingin po ang Diyos po doon. Sabi ko, hindi po tumingin ang Diyos po doon. Tumingin po ang Diyos doon sa puso, sa isip, at sa mabuting gawa, at sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Hello! Amen. Kaya hindi po tumitingin ang Diyos doon sa lagi kang present. Tumitingin ang Diyos doon sa sincere na pagsunod mo sa kanyang kalooban. At kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, pag ginawa mo yun, hindi pa ako nagsalita. Ang salita po ng Diyos na sigurado, gagantimpalaan ka. Hello! Sabi ko, gagantimpalaan ka. Amen. Ano yung gantimpala? Papapasukin ka sa kanyang kaharian. Hello! Amen. Kaya nga po, ano pa po ba yung in-expect po natin na magaganap po sa mundo pong ito? Lalo na po ngayon. Nagsasuffer po ang daigdig. Hello! At kailangan po natin ng isang sincere na taos-pusong pananalangin. Dahil po ang mga alagad ni Satanas ay hindi na po natutulog. At walang sawang guluhin ang mga hinihiram ng Diyos at hindi lamang kahit mga hindi naniniwala sa Panginoon Diyos ay madadamay po dito. Hello! Kaya nga po, kailangan po nating manalangin o magkayuno dahil hindi biro po yung kinakaharap po natin. Yung plano po ni Satanas ay talaga pong nangyayari dahil nagipanan nga po yung kanyang mga alagad dito po sa ibabaw ng daigdig. Hello! Yung mga kaguluhan, yung mga gutom, at yung mga dulubyo, na mga bagyo na dumaraan sa mundo ay hindi na po biro. Lalo ngayon, magkakaroon po at binabalak po ng Diablo na magkaroon na naman ng digmaan sa buong mundo. Hindi po ito biro.
ito ng isang malalim at sincere na pananalangin na may kasamang pag-aayuno. Amen. Wala pong ibang makakapagligtas po sa atin sa mundong po ito, kundi ang Diyos lamang po. Hello! Amen. Kaya kailangan po, mas lalo po tayo maging sincere. Kung sakali mang mangyari ang digmaan o maganap ang digmaan sa buong mundo, isa lamang po yung maiiwan ko sa inyo para kayo maging ligtas. Sundin niyo ang kalooban ng Diyos. Yan po yung kailangan po natin panghawakan. Kaya, kung ikay umaating sa church, panindigan mo na yung pagdating mo sa church na mayroong pagsunod ng totoo sa kalooban ng Diyos. Take note, yung isang tao, hindi po siya nakapasok sa karyan po ng Diyos kahit wala po siyang absent. 365 days. Pero hindi po siya nakapasok. Ang kailangan po talaga dito, itong aral at turo na ito, na tayo po, kung tayo po ay nakakilala na po sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo, maging tunay po tayo. Maging pure po tayo ng mga tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Wala na po na makakapagligtas po sa atin sa mundong ito, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung nalalapit po yung World War III na maganap po na yan, huwag po tayo matakot. Panghawakan po natin yung salita po ng Diyos. Na ang sabi niya po ay sa kanyang salita na panghawakan po natin kay dumating po yung mga digmaan po na yun ay panghawakan po natin yung salita po ng Diyos dito po sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi po dito, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalaksin kita at tutulungan kita, iingatan at ililigtas. Hello! Kaya ako, nung nalaman ko yung gustong mangyari ng mga kampo ni Satanas sa mundong ito ngayon, lalo ako naging sincere. Lalo kong sinerge yung heart ko na maging pure sa harapan ko ng Diyos. Dahil ito lamang po yung tanging susi na tayo po ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, kung maganap ang World War III, praise God! Amen! Amen. Bakit? Ito talagang kalooban ng Diyos na hanggang doon na lang yung buhay natin eh. Amen. Praise God! Tapos na yung paghihirap natin Amen. dito. Hello! Bakit ka matatakot? Amen. Tapos na yung paghihirap. Kasi habang narito ka sa mundong ito, mayroong pag-uusig. Maaari kang i-chismis. Maaari kang kapotan ng tao. Pero, pag naganap ng World War III at hanggang doon na lang yung ating hininga, praise God! Naroon na po tayo sa prosesyon ng Diyos. Amen. At higit sa lahat, yun po yung ating inaasahan at inaasam na mangyari sa mga buhay po natin. Amen! Amen. Dahil ang kamatayan ay siyang tunay na tagumpay natin. Hello! Amen. Kaya lamang po tayo makakapunta sa kaharian po ng Diyos pag nawala na po tayo. Kaya nga tayo po yung tunay na mga alien po. Sabi ko tayo po yung tunay na mga alien. Amen. Tayo po yung tunay na mga dayuhan dito po sa mundo pong ito. Kaya nga paano pa po yung inaasahan po natin na maganap po sa ating mga buhay. Kaya kailangan mas naisin po natin na yung ating kaisa-isang kaluluwa ay kailangan pong itong maligtas. Hello, sabi ko kailangan maligtas ang ating kaisa-isang Amen. kaluluwa. Amen. Yung katawang lupa po ay ating iiwan po yan. Magkakaroon po tayo ng glorified body. Hello. Kaya nga po, pinagpipray ko na mas lalo pang ibigay ng Diyos sa atin yung kanyang kaalaman at karunungan para habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay magkaroon po tayo ng kalakasan. Hello! Amen. Yun lamang po yung ating dapat hingin sa Diyos. Bigyan po tayo ng kalakasan. Kasi kung sa sarili po nating lakas,
Hindi po tayo magtatagumpay sa mundo po ito. Kasi mahina nga po yung ating katawan. Madaling mapagod. Madaling magsawa sa gawain sa mundong ito. Pero pag humingi po tayo ng kalakasan ng galing sa Diyos, tirin niya yung testimony ni Pastora, first time po yun na, bali second time pala. Kasi nung una, nung nag-COVID-19, nag-pandemya, nag-lockdown, nilakad po namin yung mula Cavite City hanggang Noveleta. Lakad lang po yun kasi wala masakyan. Ngayon, nilakad naman po namin mula rito po sa Jordan State hanggang Pulo po yung aming nilakad. Kaya sabi namin talaga, bigyan kami ng kalakasan ng Lord para magawa yung dating hindi namin kaya gawin. Ganun din po yung gagawin po sa inyo ng Diyos. Humingi lamang po kayo ng kalakasan. At magugulat po kayo kahit 50 years old na kayo, 60 years old, 70 years old, kaya nyo pang lumakad ng ganun kalayo. Hello! Bakit? Dahil hiningin nyo po sa Diyos yung kalakasan. Hindi lamang po yun. Bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos kung may problema ka. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo, ibibigay niya. Kaya ganun po ang Diyos. Kaya nga po, ano po yung ating pang minimiti sa mundo pong ito? Ang ating mitiin lamang po yung ating kaligtasan. Kaya sabi nga po dito sa Mateo chapter 16 verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Hello? Ano yung sabihin ko doon? Nasa sayo na raw ang lahat. Meron kang bahay, mansyon, kotse, lahat na ng bagay raw po na narito sa daigdig. Kung ang iyong namang kaluluwa o sarili ay mapapahamak, ano raw po ang mapapala kung meron ka raw po dito. Hello? Di ba naisip ko pa na ako'y isang pulubi? Kung ako naman po'y ligtas, tingnan si Lazaro. Sino po nakakilala kay Lazaro pulubi? Tingnan yung mayaman, sagana po siya sa lahat ng pagkain. Lahat meron po siya. Pero saan po napunta po yung mayaman? Napunta po siya sa impyerno. Pero si Lazaro pulubi, kahit pulubi po siya, kahit nagugutom po siya, bakit po siya napunta sa langit? Bakit po? Dahil mahal niya po ang Diyos. Amen. At handa siyang gawin ang lahat para sa Diyos. Dapat ganun po tayo. Yung ating isip, yung ating puso, ay kailangan nakasenter po lagi po sa Diyos. Pag ganun po yung ating buhay araw-araw, tapos ang gawa ni Satanas sa mga buhay po natin. Hello! Amen. Lalo ngayon, ano pa yung minimiti po natin? Kotse, bahay, kailangan po natin yan. Pera, kailangan po natin yan. Pero, mas kailangan po natin ang ating tagapagligtas. Sino po yung ating pong Panginoon Kristo? Hello! Amen. Kaya nga po, tayo na rin ito Dahil isa lang po yung goal natin Para po tayo ay maligtas. Hindi ka pupunta sa church. Hindi ka pupunta sa gawain ng Diyos para ano lang, magpapogi, magpaganda. No! Kaya ka na rin ito dahil para maligtas. Yung dapat po huwag tayong gumaya doon sa unang tao. Na kaya lang po siya pupunta roon sa church para Dismiss. mag-chismis. Amen. Pumupunta po tayo dito sa church para maligtas. Para masunod ang kalooban po ng Diyos. Kaya kung ikay kabataan, sabi ko nga po, ako po, Lord, namulat na yung isip ko nung 12 years old kasi doon po ako unang kumita ng pera sa edad ko ng 12 years old. Sabi ko kung yung 12 years old na yan, nakakilala ko sa iyo hanggang ngayon, baka milyonaryo na po ako. Totoo po yun. Kasi 12 years old to 50 years old, ilang years po yan. Kung yung mga pera pong kinita ko po na yan na-impok ko, natabi ko, at napahalagahan ko. Kung talaga marunong po ako sa pera kung nanikong po yan, baka umabot na po yan ng milyon. Hello! Ganun din po kayo. Sabi ko, ganun din po kayo. Kung nakilala po natin ang Diyos noon pa, mga milyonaryo po tayo, ganun na po. Karami na perang inaksaya po natin. Ngayon, papayag pa po ba tayo na mangyari sa buhay natin? Dapat hindi na po. Dapat maging marunong na po tayo sa paghahawak ng blessing
blessing na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ito na po yung panahon na paalagan, ingatan yung mga blessing na pinagkakalog po sa atin. Kaya nga, kailangan magkaroon po tayo ng karunungan. Hindi po yung pera ang aalipin po sa atin. Yung pera po ang gawin po natin alipin. Hello? Dahil pag ang pera po ang malipin po sa atin, mapapahamak po tayo yan. Kaya nga sabi nga po dito sa Marcos chapter 8 verse 36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa. Amen? Kasama po ang pera. Una sa lahat na kailangan po ng isang tao. Amen? Dahil pag wala kang pera, hindi ka makakabili ng pagkain. Pag wala kang pera, hindi ka makakabili ng damit. Pag wala kang pera, hindi mo mabibili ang gusto mo. Bakit? Sabi ko nga sa Lord, bakit ito yung unang pangailangan ng tao na nilagay sa kapanahonan namin, Lord? Alam mo, isa lamang revelation ang maganda rito. Dahil gusto ng Diyos, ikaw ang maging Panginoon ng pera. Ikaw ang maging Panginoon ng mga bagay na meron ngayon sa mundo ito. At hindi tayo maalipin ng mga bagay na ito. Ang ibig sabihin nito, i-enjoy daw natin yung pamumuhay po natin sa mundo ito. Paano po natin na-enjoy? Hindi po sila ang aalipin sa atin. Sila yung gagawin natin alipin. Halimbawa, may bahay ka. Hindi masamang pagandahin. Pero huwag mo na siyang iidoluhin. Ganun din yung kotse. Ganun din yung bike. Ganun din yung tricycle o motor. Pwede siyang pagandahin pero huwag mo lamang siyang mamahalin ng higit pa sa atin. Kaya tayo binibless. Hello, listen, kaya po tayo binibless at binibless po ng Lord para maranasan po natin yung magandang buhay po dito sa daigdig. Dahil, kaya niya pinararanas ito, sinusubok tayo ng Diyos kung ipagpapalit natin siya sa mga bagay na natin sa mundo nito. Kaya minsan, di ba? Nagugulot kayo, bakit kayo bless na bless ako? Oh, ngayon, pag na-bless ka na ng Lord, sa mo dinadala. Hello? Amen. Yun po yun. Kaya nga sabi ko nga po ako, nagkaroon na ng tunay na kaalaman at karunungan ng 12 years old pa lang ako eh. Milyonaryo na ako. Ibig sabihin, marunong po akong umandal ng mga blessing na ibinigay ng Lord. Kaya ganun din po tayo dapat. Pag binires po tayo ng Lord, huwag kagad po tayo, ay, ito kailangan, ganun kailangan. No. Sumangguni ka muna doon sa Diyos na nagbigay sa iyo. Bago mo siya. Dahil kung saan siya nararapat. Kasi minsan, sinusubukan lamang tayo ng Diyos eh. Kaya tinin nyo, pag minsan, nangyari na po ba ito sa inyo? Minsan, may dumating talaga malaking blessing. Malaki talaga. Natuwa ka. Lord, thank you, laki nito. Itong blessing na ito. Hindi mo alam, may pagsubok lamang pala ng Diyos sa iyo. Eh ngayon, dahil hindi ka nag-pray, eh ang ginawa mo ay sarili mo yung nagdesisyon. Kaya, dahil sarili mo yung nagdesisyon, ano yung ginawa mo? Binili rito. Binili roon ang blessing. Pumunta doon, namasyal doon. Lahat ng nais mo, ginawa mo dahil may blessing ka. Yung malaking blessing na yun, hindi mo alam eh. Talagang sinubukan ka lang ng Diyos. At ito na yung nangyari. Nung naubos na siya, wala nang dumating pa. Sabi ko, nung naubos na siya, wala nang dumating pa. Bakit? Dahil sinubukan ka nga ng Diyos. Pero, kung naging marunong ka, doon sa blessing na binigay sa iyo, at sinabi mo, Lord, itong blessing na ito, ay hindi akin ito, iyo ito. Ano po ba ang dapat kong gawin sa blessing na ito? At sinabi sa iyo ng Lord, anak, yung blessing na yan, pag yan, ay binigay mo para sa gawain ko at sinunod mo yung utos ko, masigit pa ang matatanggap mo sa blessing mo. At
Ginawa mo yun. Sinunod mo yung tinig na narinig mo. At pinagamit mo yun sa gawain ng Diyos. At nung sinunod mo nga yung tinig na yun, at pinagamit mo, nagulat ka, yung blessing na yun, 7 times na pinalitan ng Diyos. Hello! Amen. Kaya minsan, nagugulat tayo minsan, bakit binibless tayo ng Lord? Minsan ganun po yung pinapangyari ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya kung gusto po natin na hindi po mawala na yung blessing sa mga buhay po natin, humingi po tayo agad ng karunungan kaalaman sa Diyos. Kasi minsan, doon tayo sinusubok ng Diyos. Hello? Walang tulad po yan sa negosyo, sa trabaho. Yung pag may negosyo ka, pinaparami ng Diyos yung customer mo. Pag nasa work ka naman, pinapataas ng amo mo yung sweldo mo. Bakit? Ang Diyos po ang naroroon. Dahil sinusubok po tayo ng lahat. Pero si Job, sinubok si Job. Kung si Job sabi nga ng asawa ni Job sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Kung si Job, listen, kung si Job sumunod sa asawa, on the spot, si Job po talaga patay kung araw po yun, kung oras po yun. Pero, dahil alam ni Job, yung salita ng Diyos, at alam ni Job, at kilala ni Job yung Diyos niya, hindi siya natinag doon sa sinabi ng kanyang asawa. At anong sabi niya sa asawa niya? Kaginawaan lang ba ang gusto mo? Hindi ang kahirapan na ito? Kaya nung narinig ng asawa ni Job yun lumayas yung asawa Kasi bakit? Ang gusto niya lang kay Job yung kasaganaan Kaya ganyan po malalaman. Kung yung mga kasama niyo po talaga ay tunay po na bigay po ng Diyos. Hello! Sabi ko, ganyan po malalaman ko talaga yung mga kinakasama niyo tunay po bigay po ng Diyos. Sinusubok po tayo ng Diyos. Kaya kailangan maging matalino po tayo. Kaya sabi nga po dito sa Mateo chapter 6 verse 19 hanggang 20, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira at may makakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, doon walang man naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. At pumunta po tayo ulit sa Mateo chapter 16 verse 26, sapagkat ano pa ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Hello! Kaya nga po, maging matalino po tayo. Lalo ngayon, narinig niyo na po yung salita po ng Diyos. At aral at turo po ito. Kaya lalo na yung mga incoming na maging pastor at pastora, be wise. Magkaroon po tayo ng wisdom. Minsan, akala natin, galing sa Lord yung pala, taktik lang ni Satan para mawala yung ating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Lagi yung tatandaan, kailanman, hindi magsasabi si Satanas ng tama. Lagi purong kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Kaya, pag nakinig ka sa kasinungalingan ni Satanas, talo ka. Pero, pag hindi ka nakanig sa kasinungalingan ni Satanas, panalo ka. Ano ibig sabihin po nun? Yung nasa paligid mo. Ginagamit ni Satanas yan. Para hindi mo matapos ang will ng Lord. Kaya nga, makamtan mo man ang kayamanan. Kaya sabi nga, nung isang trilyonaryo, sabi niya, nasa akin na lahat. Lahat. Pera, sasakyan, pagkain, lahat ng mamahaling pagkain, anumang uri ng pagkain, kaya kong kainin. Damit, lahat ng mamahaling damit, kaya kong bilhin at isuot. Mamahaling mga relo, sapatos, alahas, lahat na. Kaya kong bilhin dahil mayaman ako. Pero, may kulang. Sabi niya, katanyagan, kasikatan, kilala na ako. Pero, may kulang sa buhay. At nung may counter ko,
yung kabuuan ng buhay ko. Sabi ko, sa sarili ko, pasigit pa pala yung kayamanan dito sa natanggap ko. Sino po yun? Yung Panginoong Jesucristo. Hello! Kaya nga, privilege po siya. Nasa kanya na po lahat. Pero may kulang daw po sa buhay po. Pero nung na-encounter niya po ang Panginoong Jesucristo, doon lang raw po na kumpleto yung kanyang pong pagkatao. Totoo po yun. Kulang po ang buhay ng isang tao pag wala po siya kay Kristo. Hello! Amen. Kulang ang buhay ng isang tao pag wala sa Diyos. Kaya aanin mo kayamanan sa mundo ito. Kung ang kaisa-isa mo kaluluwa ay mapunta sa impyerno, useless po ang pera mo, ang kayamanan, ang ganda mo, ang kagumpuhan mo. Pag napunta ka sa impyerno, kasi sa impyerno walang papugian po doon. Sa impyerno wala pong pagandahan po doon. Sa impyerno wala pong payamanan po doon. Hindi mo pwede sabihin, oh, dyan ako, alwalis ka dyan, mayaman ako. No! Kung saan ka nilagay, doon ka mananatili. Hello! Hindi po pwede sabihin doon, oy, pogi ako, layas ka dyan, pangit ka. Hindi, wala ako doon sa impyerno. Kung saan ka nilagay, doon ka doon. Hello! Kaya nga, habang may pagkakataon ka, habang hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus, hanggang hindi pa ginugunaw ang mundo, lumapit na po tayo sa Diyos. Sapagkat sabi nga po, hindi po tayo makakatakas sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang aral na ito, katagal na po binigay sa akin ng Lord po ito. October 29 pa po, ito binigay sa akin. Pero, November 24 na po tayo. Halos mahigit sa buwan na. Ngayon na lang po nila. Bakit? Kasi gusto niya nga po, ang lahat ng tao po ay makakilala at maligtas. Tunay nga na gusto niya makakilala sa kanya at maligtas. Kaya na po tayo narito na nakakaalam na po ng salita ng Diyos. Pero na po tayo maligtas na. Dahil sa atin na lang po kung mananatili ang kaligtasan na yan sa mga buhay po natin. Kaya, ang payo lamang po ng Diyos sa ating mga buhay, habang may buhay, paglingkod po tayo sa Diyos. Habang may buhay, habang may hininga tayo sa mundo ito, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, kailangan natin lahat ng mga bagay sa mundo ito. Pero mas kailangan po natin ang ating Panginoon Kristo. Yun lamang po at po tayo po ito ngayon. At tayo po